ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi naman masama na hanapin natin ang pagmamahal sa ibang tao dahil napakasarap sa pakiramdam ang umibig. Pero huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon dahil lamang sa pagmamahal. Ikaw, kabarangay, minsan ka na bang naging gigil sa pag-ibig? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang katanghaliang tapat sa inyo at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Josephine, 48 years old at taga Cubao, Quezon City. Matagal na akong nakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories dahil marami sa mga kwentong tinatampok ninyo ang nakaka-relate ako. Lalo na yung mga tungkol sa pag-ibig. Maaga kasi akong nag-asawa noong araw. Sa edad ko na 18 anyos, ay nagkababy na kami ng Mr. Kong si Rodrigo at pinangalanan namin yung Marvin. Pero taong 2002, kung kailan 5 taong gulang na noon si Marvin ay maaga kong nabiyuda nang maaksidente ang aking pinakamamahal na asawa. Simula noon ay ako na lamang mag-isa ang nagtaguyod sa aking anak, Papa Dudut. Kalauna naman ay naging masaya naman kami ng anak ko. Ayos lang na kaming dalawa na lamang sa buhay. Pero Papa Dudut, hindi ko maiwasang mangulila paminsan-minsan. Namimiss ko ang magkaroon ng partner sa buhay. Yung may katuwang at may kalambingan. Kaya nga dumating sa puntong sinubukan kong humanap ng pwedeng maging pangalawang ama ng anak ko. Dahan-dahan lang ha. Sasarado ko lang tong pinto. Ikaw naman para naman tayong teenager eh. Matatanda na tayo. Pwede bang pahit na lang ako? Ay, ano ba, Hender? Mamaya mo na ako halika. Nakakakiliti ka naman. Nagigigil kasi ako siya eh. Masyado ko nakakagigil. Mamaya na sabi. Doon na lang sa kwarto kasi baka magising pa yung anak ko. Panigurado, titingnan tayo ng mula ulo hanggang paa. Hayaan mo siya. Wala ka namang ginagawang masama eh. Byuda ka na. Byudo na rin ako. Oo na. Pero kasi kahit na ganun eh, medyo hinihigpitan pa rin ako ng anak ko pagdating sa pakikipagrelasyon. Talaga? Bakit naman daw? Kasi kung hindi manggagamit, manluloko yung mga lalaki na nakakarelasyon ko. Naku, ang titindi ng mga yun. Oo nga eh. Pero alam ko, iba ka naman sa kanila, di ba, Hiner? Ako? Hindi mo ako gagamitin, hindi mo ako lolokohin. Oo naman. Hindi kita lulukoy. Pakas mo na ako. Kanina pa ako nagigigil sa'yo. Gusto kitang halikan ng halikan. Halika na, Dani. Doon na tayo sa kwarto. Ay, ano ba? Mamaya mo na ako halik-halikan. Nakakagigil ka kasi. Tara doon sa kwarto. Doon mo na gawin lahat ng gusto mo. Talaga? Angkinin mo ako, ha? Gusto ko yan. Tara, doon na tayo. Nay? Ay, anak na Sino po yung kasama nyo? Marvin, anak. Ikaw pala. Kanina ka pa ba nandyan? Hindi naman po. Kalalabas ko lang ng kwarto kasi narinig ko ang ingay nyo ng kasama nyong lalaki. Totoy, pasensya na. Nagising ka patuloy namin. Hindi na ho ako, Totoy. 18 anyos na ho ako, kaya... Anak, wag mo namang pagsalitaan ng ganyan ang tito Hiner mo. Huwag niyo po sabihin na bago nyo na namang boyfriend ang lalaking yan, Nay. Aha? Oo! Ako nga yung bagong boyfriend ng nanay mo. Bakit? May problema ba doon? Hiner, wag mo na patulan yung anak ko. Uy, makatanong kasi at makatingin yung anak mo. Parang hinuhusgaan ako eh. Mabait na bata ang anak ko. Naalimpungatan lang siya kasing ang ingay-ingay natin. Lalo ka na. Wala akong pake. Ba't ako sinisisi mo dyan? Hindi naman ganon, pero ang mabuti pa, umalis ka na. Ano?
Umalis ka na. Sige na. Magkita na lang tayo sa susunod na araw. Teka, Sige na. Sige, huwag ka nang mapilit. Alis na. Sige na. Papadudot dahil sa hiya ko sa aking anak, ay pinagtulakan ko palabas ng bahay si Hiner. Tapos ay nag-usap kami ni Marvin, pero sandali lamang yon dahil nakita ko kung gaano siya kadismayado sa akin. Nalungkot ako lalo na at kamakailan lamang ay umiyak ako sa aking anak dahil nga sa niloko na naman ako ng huling lalaki na nakilala ko. Pero tila wala akong kadala-dala dahil nga makalipas lamang ang ilang araw ay inuwi ko naman sa bahay si Hiner nang hindi pa formal na naipapakilala sa aking anak. Sa kabila ng lahat ay pinagpatuloy ko pa rin ang aming relasyon. Hindi ko alintana ang saloobin ng anak ko. Hanggang sa muli ay nakaranas na naman ako na maloko, Papa Dudut. Napakawalang hiya mo, Hiner. Akala ko pa naman mabuti kang tao. Akala ko iba ka sa mga nakilala ko doon na manggagamit at manloloko. Ipasabi-sabi ka pa na hindi ka ganun, pero ano itong ginawa mo sa akin? Pinagpalit mo ako sa mas bata. Ayop ka rin talaga eh. Ma? Tama po ba ang narinig ko? Anak, Niloko na naman po kayo ng boyfriend niyo? andyan ka pala. Kanina ka pa ba dyan? Hindi ko yata narinig ang pagdating mo. Pasensya ka na. Kumain ka na ba? Ma, sagutin niyo po yung tanong ko. Niloko na naman ba kayo nung Hiner na yon? Oo, anak eh. Anong ginawa niya? Yun. Pinagpalit ako sa mas bata. Mas maganda, mas makinis ang balat. Mas magaling din daw magpatawa sa kanya. Sabi na eh. Anong sabi na? Ano ibig sabihin nun, anak? Na hindi maganda at makinis tong nanay mo? Halos linggo-linggo ako nagpapasalon at kung ano-anong klase ng pampagandang ginagamit ko para lang mapanatiling kaakit-akit sa mga mata niya. Di naman po kasi tungkol dun. Ano nga kasi yun, anak? Namukhang lolokohin din kayo ng lalaki na yon. Alam ko na simula pa lang nung unang beses na nakita ko siya nung dito sa bahay. Talaga? Nakita mo na agad sa itsura niya na hindi siya gagawa ng matino? Opo. Di kasi siya sincero tsaka nuknukan ng yabang ang tao na yun. Kahit na, mas matanda pa rin siya sa'yo kaya hindi pa rin tama na pagsalitaan mo siya ng ganyan. Pero sinaktan niya kayo, ma. Alam nga namang kampihan ko siya, di ba? Oo nga pero... Baka ako rin kasi talaga yung may pagkukulang, anak. Baka hindi ako sapat kaya nagawa niya akong ipagpalit sa ibang babae. Katulad ng ginawa sa akin ng mga nakarelasyon ko. Baka ganun talaga. Kapalit-palit ako. At hindi ko lang kayang tanggapin Huwag niyo yun. pong sabihin yan. Di niyo kasalanan kung yung mga lalaki na nakikilala niyo mapaghanap. Di marunong makontento sa isa at sadyang masamang tao lang talaga. Pero ma, may tanong po ako sa inyo. Ano yun, anak? Hindi po ba kayo napapagod umiyak at masaktan ng mga lalaki na nakikilala niyo? Anong ibig mong sabihin? Hindi po ba kayo naaawa sa sarili niyo? Nagmahal lang naman ako, anak. At alam ko naman na kaakibat nun posible akong masaktan. Sa kabila ng lahat ayoko pa rin sukuan ng pagmamahal dahil napakasarap nun sa pakiramdam. Simple lang naman ang gusto ko. Hindi ako naghahangad ng sobra. Gusto ko lang maranasang mahalin at piliin ng isang lalaki. Papa Dudut, alam ko na nag-aalala lamang sa akin ang anak ko at ayaw na niyang makita na umiiyak ako dahil sa paulit-ulit na panloloko sa akin ng mga lalaki na nakikilala ko. Pero para sa akin ay kasama sa pagmamahal ang masaktan. Saka sisiw lang yung sakit na maiwan dahil pinagpalit sa iba. Dahil nakaranas na ako noong iwanan dahil sumakabilang buhay ang asawa ko.
Para sa akin ay wala nang titindi pa sa sakit na yon na pinagdaanan at nalagpasan ko naman. Kaya nga kahit na ilang beses na akong pinayuhan ni Marvin na mag-focus na lamang sa aking sarili ay hindi ko siya pinakinggan, Papa Dudut. Naghilom akong mag-isa at humanap ng bagong makakausap na lalaki. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, katulad ng sinabi ko noon sa aking anak, ay simple ang hangad ko. Yon ay ang tumanda na mayroong katuwang sa buhay. Alam ko kasi na balang araw ay magkakaroon din ng sariling pamilya si Marvin. Iwan niya rin ako at kapag nangyari yon ay ayaw ko namang maging mag-isa lamang. Kaya nga desidido pa rin akong sumubok magmahal kahit na ilang beses na akong nabigo. Para sa akin ay hindi lahat ng lalaki ay manloloko at manggagamit. Meron na iilan na tapat at mapagkakatiwalaan. Sa kabila ng patuloy kong paghahanap ng pag-ibig ay hindi ko naman pinabayaan ang responsibilidad ko sa aking anak, Papa Dudut. Mabilis na lumipas sa mga taon, nakapagtapos na ng kolehiyo at nakapagtrabaho na sa isang pribadong kumpanya si Marvin, ngunit nanatili pa rin akong uhaw sa tunay na pag-ibig. Oh anak, nakita ko tong baon mo na naiwan sa mesa. Ano, may kakainin ka ba dyan o gusto mong dalhin ko to sa opisina ninyo? Ayos lang po ako rito, ma. Kakain na lang po ako sa labas. Ano? Eh, baka sa mga fast food na naman yan, ha? Naku Marvin, sinasabi ko sa'yo hindi masustansya ang mga pagkain dyan. Baka kung ano-ano pang sakit ang masagap mo kung yun lang ang laging kakainin mo, anak. Di ko naman po madalas sinakain yun. Ngayon lang po kasi nakalimutan ko pala yung paranghalian ko. Kaya nga kako, ihahatid ko na lang dyan. Wag na nga po, ma. Mukha rin kasing ulan at kanina pa kumukulog tapos makulimlim din ang langit. Baka abutan lang kayo sa daan eh. Ay nako, sa susunod kasi, wag mo nang kalilimutan ang baon mo. Para hindi ako nag-aalala sa'yo, anak. Sorry po, ma. O siya, sige. Ayusin mo ha. Kumain ka ng mabuti dyan. Huwag ka magpapalipas ng gutom. Ako, dito lang ako sa bahay magbabantay ng tindahan natin. Kadarating ko lang kasi galing sa pamamalengke. Eh buti nakauwi ako bago umulan. Sige, ma. Ingat po kayo. Huwag kayong magpapakapagod, ha. Bababa ko na po itong tawag. Sige anak, bye. Ay, mabuti pa makapagsalansan na nga lang ng paninda para may magawa ako. Tao po! Tao po! Sino ba yun? Ay, mabuti pa puntahan ko nga muna sa labas. Sino ho yan? Madam, magandang araw ho. Oh, magandang araw naman, iho. Anong kailangan mo? Nakita ko ho kasi itong nakapaskil sa gate nyo na naghahanap kayo ng kasamahang tatao sa tindahan nyo. Ay nako, oo. Wala kasi akong katukatulong lalo na yung nag-iisa kong anak na nag-oopisina. Ay bakit, interesado ka ba? Oo, sana. Sakto, naghahanap ho ako ng trabaho eh. Ano bang pangalan mo? Jessie po. Jessie, ilang taong ka na? 29 na po ako. Naku, mas matanda ka lang ng 2 taon sa Marvin ko. Saan ka ba dati nagtatrabaho? Sa construction ho. Pero natapos na kasi yung kontrata namin kaya wala na ulit akong mapagkakakitaan eh. Kailangan ko lalo ngayon na may sakit ang tatay ko. Sana ho, matulungan niyo ako. May dala ka bang biodata? Opo, meron naman ho. Ay siya, sige. Halika rito sa loob para ma-interview kita. Sige po. Maraming salamat po. Papa Dudut, ora-orad akong tinanggap si Jessie kahit na noong ko lamang siya nakilala. Maganda naman din kasi ang record at karanasan niya sa mga dating trabaho na napasukan niya. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Jessie, hanggang high school lamang ang inabot niya, pero meron siyang pangarap. Bukod doon ay aminado ako na naaawa ko sa kwento ng buhay niya at sa may sakit niyang tatay.
Kaya sa kagustuhan kong makatulong ay tinatanggap ko siya bilang kasambahay at kasamahan kong tagabantay sa negosyo kong mini grocery. Pag-uwi ni Marvin galing opisina ay pinakilala ko sa kanya si Jessie. Simula noon, kapag nasa trabaho ang anak ko, kami ni Jessie ang magkasama at magkatuwang sa pagbabantay ng aking munting tindahan. Bali ako ang kahera at siya naman ang taga-salansan at taga-ayos ng paninda. Tagabuhat ng mabibigat na karton, tagalagay ng presyo at tagalampaso ng sahig, Papa Dudut. Jessie, Ano yun? matanong ko lang ha. Hindi naman sa nakikialam ako, ano? Pero may girlfriend ka na ba o karelasyon? Sa dami kasi ng pinag-usapan natin tungkol sa buhay mo at sa pamilya parang wala ka pang nababanggit pagdating sa buhay pag-ibig mo. Wala naman din ho kasi akong makikwento dahil bokya eh. Bokya? Anong bokya? Wala po ako noon, madam. Ibig sabihin single ka. Akala ko wala ka lang asawa kaya single ang status mo dun sa biodata mo. Pero naisip ko na baka meron ka namang girlfriend. Wala rin po akong girlfriend. Nililigawan meron? Naku, wala rin ho. Naku, wala ka bang natitipuhan? Baka naman kasi sobrang pihikan mo sa mga babae ha. Ganyan din kasi yung anak ko kaya hindi ko tuloy mapigilang mag-isip na baka lalaki rin ang tipo nun. Pero wala namang problema sa akin yun. Basta kung saan masayang Marvin ko susuportahan ko siya. Ang swerte naman po pala sa inyo ng anak niyo kasi hindi lang kayo maganda. Mabait pa kayong nanay sa kanya. Anong sabi mo? Maganda ako? Oo, madam. Maganda kayo. Hindi naman maikakaila yun. Nako, bolero kang bata ha. Hindi na ho ako bata. 29 anyos na kaya ako. Nako kumpara naman sa edad ko na 45. Para sa akin ay bata ka pa rin. Sa totoo lang, hindi naman ho kayo mukhang 45 eh. Ang bata nyo kasi tingnan. Akala ko nga noon, nasa mga 30 pa lang kayo. Sobra naman kung 30. Masyado mo naman akong binubola. O siya sige na, mabilis ako maniwala. Nako, kahit ho maniwala pa kayo, wala namang problema doon. Lalo, nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Tinanong nyo kanina kung bakit wala akong nililigawan, di ho ba? Oo, bakit nga ba? Kasi ho, wala akong natitipuhan sa mga babae na nakikilala ko. Lalo na yung mga kaedad ko lang. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi ho, mas attracted ho kasi ako sa mga babae na mas matanda sa akin eh. Kasi pakiramdam ko marami na silang alam sa buhay. Kaysa naman yung mga kaedad ko o yung mas bata sa akin na madalas sumpungin o kaya tuyuin. Kapag mas matanda kasi ang mga babae, mature na mag-isip. Kung sa bagay, totoo rin naman yan sinabi mo. Ngayon na nalaman nyo na yung tipo ko sa mga babae. Kayo naman ho ang magkwento ng tipo nyo sa mga lalaki. Ha? Nako, hindi na kasi ako naghahanap ng mga ganyan. Matanda na ako para pumasok pa sa isang relasyon. Madam, wala namang mas bata at mas matanda pagdating sa pag-ibig eh. Saka sa ganda at sa bait nyong yan, imposible na walang magkagusto sa inyo. Papa Dudut, alam ko na may pahiwatig ang tinurang yon ni Jessie. Pero pinakalma ko ang naguhumiyaw kong kalooban. Ayoko siyang pangunahan ngunit hindi nagsisinungaling ang mga tingin at galawan niya sa akin. Sa katunayan, pagkatapos naming magkaaminan ng mga tipo ay mas naging malapit kami sa isa't isa.
Pakiramdam ko sobrang gaan ang loob ko kay Jessie habang unti-unti na rin akong na-attract sa pisikal niyang katangian, Papa Dudut. Kung ilalarawan ko kasi siya ay hindi lang may itsura si Jessie, kundi meron pa siyang taglay na matipunong pangangatawan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kahit na anong pigil ko sa aking sarili na huwag mahulog ng tuluyan kay Jessie, kesyo mas bata siya sa akin ng ilang taon at trabahador ko pa siya, ay hindi ko pa rin nasaway ang malandi kong puso. Mapilit din kasi si Jessie. Kahit na anong taboy ko sa kanya ay hindi raw niya makakayang pigilan ang nararamdaman niya. At dahil nga napamahal na rin ako sa kanya ay nahirapan akong pakawalan siya, Papa Dudut. Doon ako naglakas ng loob na sumugal, alang-alang sa pag-iibigan namin. Pumayag ako makipagrelasyon kay Jessie pero hindi muna namin sinabi kay Marvin ang lahat ng ito, Papa Dudut. Jessie, ano ba? Huwag mo akong halik-halikan dyan, nakikiliti ako. Tsaka yung bigote mo, ano ba? Sinadya mo bang hindi ahitin yan para makiliti ako? Oo, Josephine. Sinadya ko kasi alam ko kung saan yung kiliti mo. Aminin mo. Lalo ba akong sumarap humalik ngayon? Oo naman, ang sarap mo humalik pero ano eh. Ano? Medyo magaspang at saka nakakakiliti. Pero Jessie, hindi ako nagre-reklamo ha. Mas gusto ko nga yun eh. Naku, sigurado ako na itong susunod kong gagawin sa'yo, lalo mong magugustuhan. Jessie, ano ba? Baka mahuli tayo ni Marvin. Eh ano naman? Nagmamahalan naman tayo. Oo nga, pero hindi ko pa alam kung paano ipapaliwanag sa anak ko ang lahat. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag sa kanya. Sino bang nanay sa inyong dalawa, siya ba? Eh, ikaw naman eh. Oo nga, pero... Wala nang pero-pero. Pahalik na ako, Josephine. Jessie, wag dito. Doon tayo sa kwarto. Ma, anong ibig sabihin nito? Bakit nakayapos sa'yo ang lalaking yan? Marvin, anak. Lubayan mo nga mama ko! Ano ba? Ano ba? Binabastos mo nanay ko eh! Lintik ka! Hindi ko binabastos nanay mo! Josephine, sabihin mo nga rito sa anak mo na bigla-bigla na lang nanununtok na wala akong ginagawang masama sa'yo. Marvin, anak, kumalma ka nga. Paano po ako kakalma? Loko-loko tong trabahador niyo eh! Walang ginagawang masama si Jessie. Paanong wala? Huling-huli ko siya, hinahalikan niya kayo eh! Boyfriend ko si Jessie, anak. Ano sabi niyo, ma? Boyfriend ko siya. Nagmamahalan kami kaya huwag mo na siyang saktan. Grabe, ma. Di niyo na nirespeto ang pamamahay natin. O bakit? Pamamahay ko rin naman to ah. Kaya gagawin ko lahat ng gusto kong gawin sa bahay ko. Oh, sana nirespeto niyo man lang ako. Lalo na alam niyo dito rin ako nakatira, di ba? Tsaka yan talagang lalaki na yan ang pinatulan niyo. Mas bata pa sa inyo yan ng ilang taon na. Wala naman sigurong issue ang mga edad namin ng mama mo rito. Nagmamahalan kami ni Josephine. Anong wala? Anong tingin mo sa akin? Tanga na maniniwala na mahal mo talaga mama ko? At hindi mo lang basta huhut-hutan? Hoy! Belot na belt na yan, ha? Di ako ganong klaseng lalaki. Lukuhin mo lelang mo! Pwede ba, Marvin? Hindi porke anak kita ay may karapatan ka namang insulto ng ibang tao. Hindi kita pinalakit pinag-aral para maging bastos. Papa Dudut, nagkasagutan pa kami noon ng anak ko ng dahil lamang sa pagtatanggol ko kay Jessie. Masama ang loob ko kay Marvin dahil hindi niya magawang unawain ang pinanggagalingan ko. Hindi naman porke may edad na ako ay wala na akong karapatan na magmahal ng ibang tao. At kasama nandoon ang pagmamahal ko sa hindi ko katulad ng edad. Kung tutuusin ay hindi na rin naman kami mga bata ni Jessie kaya bakit na lamang kaming pag-usigin ng aking anak. Dahil sa away namin yon ay nagkatampuhan kami ni Marvin, Papa Dudut. Mas natuon ang atensyon ko kay Jessie hanggang sa tuluyan na akong nabulag sa pagmamahal ko para sa kanya.
Makaraan nga ang ilang buwan, may nangyari na hindi ko po inaasahan. Anak, patawarin mo si Mama. Patawarin mo ko dahil mas inuna ko pang pakinggan ang sarili ko kaysa ikaw na anak ko. Minasama ako yung mga payo mo sa akin at naging matigas ang ulo ko. Tapos ngayon malalaman ko na ginamit lang pala ako ni Jessie. Pinirahan niya lang ako at kinatulong sa pagsusustento sa babaeng nabuntis niya. Napakawalang hiya talaga ng lalaki na yon. Sabi na nga ba di talaga siya gagawa ng matino. Pero iniwalayan niyo na ba siya, Ma? Oo, anak. Pero matagal bago ako nakipaghiwalay. Hindi ko kasi kaya dahil mahal na mahal ko siya eh. At ayokong mawala siya sa akin kaya nagtiis ako. Umasa na sa huli, ako pa rin ang pipiliin niya imbes na yung babaeng nabuntis niya. Kaya lang wala eh. Tanga na lang siguro maniniwala na akong pipiliin niya. Sa itsura ko ba namang to madalas nga kami mapagkamala ng mag-ina kaysa magkasintahan. Walang mali sa itsura niyo. Ang mali rito, yung tamukol na yun. Pakakapal ng mukha niya na gamitin, perahan at pasakitan kayo. Wala nga kayong ginawa kundi mahalin lang siya. Suportahan lahat ng pangangailangan at kapritsyohan niya. Ewan ko ba, anak? Napakamalas ko sa mga lalaking nakikilala ko. Kundi manloloko, manggagamit at namimera. Lahat na yata ng kasamaan at taglay ng isang taong walang konsensya nasa mga lalaking nakarelasyon ko na. Alam mo, ang papa mo lang talagang nanatiling tapat at mabuting tao. Pero maaga naman siyang kinuha sa atin. Kaya nga tigilan niyo ng paghahanap kay Papa sa lahat ng mga lalaki na nakikilala niyo, Ma. Naiintindihan ko naman gusto niyo lang magkaroon ng tao na magmamahal sa inyo, pero dahil sa kagustuhan niyo yun nagiging padalos-dalos na kayo Hindi niyo na kinikilatis yung mga lalaki na pinapapasok niyo sa buhay niyo. Kapag pinapakitaan nila kayo ng mabuti o maganda sa umpisa, mabilis kayo nahuhulog sa bitag nila. Hindi ko sasabihin na hindi nyo na kailangan na magmamahal sa inyo kung talaga nangangailangan kayo ng katuwang pag tumanda na kayo. Pero sana, unahin nyo po munang mahalin ang sarili nyo. Magkaroon naman po kayo ng standard, Ma. Kasi deserve nyong mahalin ang walang kondisyon. Marvin, anak, pasensya ka na talaga sa mama mo. Nahihiya tuloy ako sa'yo ngayon. Ikaw pa na anak ko ang kailangan magsabi at magpaintindi sa akin ng mga bagay na yan. Ako ang nanay mo. Dapat ako ang higit na mas nakakaunawa. Ayos lang po yan, lalo na mataas ang emosyon nyo ngayon. At mabilis kayong madala sa klase ng pagmamahal na binibigay sa inyo ng mga lalaki nakikilala nyo. Bilang anak niyo, masakit sa akin na makita kayong paulit-ulit na nasasaktan. Hindi nyo kasi deserve yun. Kaya nga, Ma, awat na po muna sa paghahanap ng pag-ibig, ha? Ang tunay na pagmamahal, dumarating kapag tinigilan na natin ang paghahabol. Papadudutin naman talaga ako ng gusto sa mga sinabi sa akin ni Marvin. Tagus-tagusan hanggang buto ang mga katagang binitawan sa akin ng anak ko. Ramdam ko ang labis niyang pag-aalala at pagmamahal sa akin bilang nanay niya, kaya nga pilit kong tinanim sa puso't isipan ko ang bawat salitang inusal niya. Tama nga naman, Papa Dudut, hindi ko deserve ang pagmamahal na may kondisyon. Pansamantala, peke at hindi nagtatagal. Kaya nga hanggang sa kasalukuyan ay inaaral kong mahalin ang aking sarili. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang istorya ng buhay ko. Sana po ay marami sa mga kabarangay natin ang na-inspire mula sa mga karanasang kong ito. God bless and more power po sa inyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Josephine. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.